Ngayon ay tatalakayin natin ang isang kwento na yumanig sa buong bansa. Isang kwento na parang nakakalungkot, nakakagalit at lubhang nakakabahala. Ito ang kaso ni Zara Khairina Mahater, isang 13 taong gulang na dalagita na maagang binawian ng buhay noong July 2025 sa isang religious boarding school sa Papua Sabah, Malaysia. Ang unay naiulat na isang malungkot na aksidente lamang ang kanyang pagkahulog mula sa ikatlong palapag na kanyang dormitoryo ay nauwi sa isa sa pinakamatinding pinag-uusapan at nagdulot ng emosyonal na kasaysayan ng mga investigasyon sa Malaysia nitong mga nagdaang taon. Isa itong kaso na nagpasiklab ng mga protesta. Muling nagbukas ng usapin tungkol sa kaligtasan sa mga paaralan at nagbigay diin sa mapait na katotohanan ng bullying sa mga institusyon. At ngayon sa muling pagbubukas na investigasyon at sa tindi ng galit ng publiko, ang tanong ay hindi na lamang kung anong tunay na nangyari kay Zara, kundi kung kailan at kung lubos bang mabubunyag ang katotohanan. Madaling araw ng July 16, 2025, bandang alas 3 hanggang alas 4 ng umaga, tahimik ang campus ng SMKA Tundato Mustafa. Sa loob ng hostel, mahimbing na natutulog ang mga estudyante sa masikip na dormitoryo. Mga kwarto kung saan kahit bulungan o hagikikan ay naririnig sa oras ng pagtulog. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabulabog. May natuklas ang isang bagay sa labas, malapit sa kanal sa ilalim ng dormitoryo ng mga babae. Isang maliit na figura na nakahandusay at hindi na gumagalaw. Yun ay si Zara. Ang unang ulat, nahulog daw siya mula sa ikatlong palapag. Walang nakakita sa mismong pangyayari, ngunit agad na inilabas ang konklusyon. Isang aksidente. Agad siyang dinala sa Queen Elizabeth III Hospital sa Kuta, Kinabalu. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap na iligtas siya, kinabukasan, July 17, pumanaw si Zara. Doon na nagsimulang maging kahina-hinala ang lahat. Sa karamihan ng mga kaso na hindi maipaliwanag o kahina-hinalang pagkamatay, lalo na kung menor de edad ang sangkot, karaniwan ng isinasagawang postmortem o autopsy. Ito lamang ang tanging paraan para opisyal na matukoy ang sanhi ng pagkamatay at maiwaksi ang posibilidad ng foul play. Ngunit sa kaso ni Zara walang isinagawang autopsy. Mabilis na inihanda ang kanyang katawan para sa libing. Habang isinasagawa ang ritual ng paglilinis ayon sa Islam, napansin ng kanyang ina ang mga pasa. Hindi yun ang uri ng sugat na inaasahan mula sa isang pagbagsak lamang. May mga bakas na tila nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi na itala o naiulat. Ngunit ang mga detalyeng ito ay hindi agad na ibigay sa mga pulis. Kung ito man ay dahil sa kapabayaan, pag-aatubili o dahil sa pressure, iisang naging resulta. Unti-unting nawawala ang posibleng ebidensya. Mula sa mga bulong-bulungan naging mga paratang. Hindi nagtagal, kumalat ang mga usap-usapan. Sa social media, may mga hindi pa napapatunayang ulat na nagsasabing si Zara daw ay paulit-ulit na binubuli ng mga nakatatandang estudyante. Ipinahayag din ng kanyang pamilya ang parehong bagay na siya ay nakaranas ng panghaharas at nabigong protektahan siya ng pamunuan ng paaralan. Pagkatapos ay lumabas ang isang 44 seconds audio clip ng isang pribadong pag-uusap. Inilabas online ng pamilya na lalo pang nagpalabo sa kwento ng di umano'y aksidenteng pagkahulog. Ang nilalaman nito ay hindi lang puno ng emosyon, ito'y nakakayanig. Sa isang kasong puno ng mga tanong na hindi nasasagot, ito ay parang gasolina na ibinuhos sa apoy. Sa mga sumunod na araw, ang damdamin ng mga tao ay nagbago mula sa pagluluksa tungo sa pagkakaisa sa galit. Sa mga lansangan, higit 3,000 na katao ang nagtipon, nakasuot ng itim at humihingi ng hustisya para kay Zara. Kumalat ang mga protesta sa buong Sabah, mula sa malilit na bayan hanggang sa mga sentro ng lungsod. Umaapaw sa social media ang hashtag na Justice for Zara. Sa Instagram stories makikita ang mga candlelight vigil. Sa TikTok naman ay pinapakita ang masasayang larawan ni Zara, kalakip ng mga panawagan para sa reforma. Ang nangyayari sa ngayon ay hindi lamang pagluluksa, ito ay pagkakaisa. Hindi lang ito tungkol kay Zara. Pinag-uusapan na rin ng mga tao ang lahat ng mga batang nakakaranas ng bullying sa mga paaralan. Isang reklamo na binaliwala, ilang aksidenteng tahimik na isinantabi. Hindi ito binaliwala ng pamilya, kaya naman nagsamba sila ng ulat sa mga pulis.
Hiniling nila ang muling paghuhukay sa katawan ni Zara upang maisagawa ang tamang post-mortem. Sa una, tila imposibleng mangyari yon. Ang kaso ay isinara halos kasabay ng pagkabukas nito. Ngunit unti-unting lumakas ang pressure. Nagsimula magsalita ang mga kilalang personalidad. Ang aktres na si Mimi Lana ay nagsabing tinukoy ni Zara ang kanyang mga nambubuli at humingi ng tulong bago siya pumanaw. Isang nakakakilabot na pahayag na kung totoo ay malinaw na patunay ng matinding kapabayaan. Hindi na lamang ito isang lokal na balita, unti-unti na ito nagiging pambansang krisis. Sa wakas, iniutos na Attorney General's Chambers na muling hukayin ang katawan ni Zara. Mga espesyalista mula sa labas ng Sabah ang mamumuno sa bagong postmortem upang matiyak na investigasyon ay hindi basta maikakategorya bilang mga kinikilingan o may depekto. Bullying ba o may mas malala pang nangyari? Dito na pumasok ang mas madilim na bahagi ng kwento. Ang mga paratang tungkol sa bullying ay isang bagay na sadyang seryoso, ngunit may mga naniniwalang may mas malalim pang nangyayari. Sa mga Reddit thread at mga post sa Facebook, nagsimulang lumutang ang mga mahihirap na tanong. Maaring ba na si Zara ay nabuso bago siya namatay? O maaari bang sinadyang pagtatakip sa katotohanan? Mayroon bang makapangyarihan na tao na nagpoprotekta sa mga di umano'y nambubuli? Hindi ito basta paranoia. Ito ay mga spekulasyong nabuo mula sa mga pattern na dati nang nakita ng mga Malaysians. Mga kasong na walang ebidensya, mga testigong pinatahimik at mga aksidenteng hindi kailanman lubos na ipaliwanag. Nanawagan ng mga otoridad, pulis at mga opisyal ng gobyerno na huwag munang bumuo ng sariling konklusyon ng publiko. Kumpirmado nilang hindi na inalis sa investigasyon ang posibilidad ng bullying, ngunit binalaan nilang lahat laban sa pagpapakalat ng mga hindi pa napapatunayang paratang na maaaring makasama sa pag-usad ng kaso. Marami ang naniniwalang minsan ang nabigo ang sistema kay Zara at nangangamba sila na muli itong mabigo. Ang Justice for Zara campaign ay hindi na labang tungkol sa isang kaso. Ito naging sagisag ng pagkakaisa ng iba't ibang tao mula sa lahat ng antas ng buhay, mga magulang, guro, estudyante at mga aktivista. Malinaw ang kanilang mensahe. Ang mga paaralan ay dapat maging ligtas na lugar. Ang bullying ay dapat tugunan ng may tunay na kaparusahan. Kung may pagtatakip mang nagaganap, hindi ito maaring palampasin. At higit sa lahat, ang mga investigasyon na kinasasangkutan ng mga batang kabilang sa mga pinakamahina ay dapat maging ganap na malinaw mula simula hanggang sa wakas. Isa sa mga dahilan kung bakit tumama ng husto ang kwentong ito ay dahil ito'y sumasalamin sa iba pang trahedya sa Malaysia at sa ibang bansa, kung saan ang mga batang biktima ng bullying ay hindi nakaligtas at tila mabagal kumilos ang mga institusyon. Noong 2017 nayanig ang Malaysia sa pagkamatay ni Tina Vin, isang teenager na namatay matapos saktan ng mga nambubuli. Sa kasong yon, may mga paratang din ng kapabayaan at pagtatakip. Ang bullying, lalo na sa mga boarding school o mga komunidad na magkakilala, ay maaring maging walang tigil. At kapag nagsalita ang mga biktima, madalas silang nahaharap sa kawalan ng paniniwala o pagbabaliwala. Kung nangyari ito 20 years ago, maaring tahimik lang itong naiulat at kalaunan ay nakalimutan. Ngunit sa taong ito, 2025, binabago ng social media ang lahat. Bawat kaganapan sa kaso ni Zara mula sa protesta hanggang sa audio clip ay kumalat ng gano'n na lamang kabilis. Nag-trend ang mga hashtag. Ang algorithm ng TikTok ay nagtutulak ng mga visual na video sa milyon-milyong katao. Nagpapatuloy ang mga debates sa Twitter hanggang gabi na. Pero sa kabilang banda, nagdudulot ito ng panganib na kumalat ang mali impormasyon na kasing bilis ng mga totoong ulat. Ang viral na content ay hindi palagi nakikilala ang pagkakaiba ng kumpirmadong balita at mga chismis. Ayon sa ulat, muling hinukay ang labi ni Zara at sumailalim sa isang kumpletong postmortem. Mga forensic expert ang namumuno sa pagsusuri, habang may mga kinatawan ng batas na nagbabantay upang matiyak na walang itinatago. Ipinangako ng Prime Minister ang ganap na transparency, ngunit may mga ganitong pangako na rin sa ibang mga kaso. At maraming taong mahigpit na nagmamasid upang makita kung sa pagkakataong ito ay magiging iba ang resulta. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa kung paano namatay si Zara. Ito ay tungkol sa kung ano ang ipinakita ng kanyang pagkamatay. Na ang bullying sa mga paaralan ay maaring maging nakamamatay. Na ang pananagutan ng mga institusyon ay madalas na malabo. Na kung walang pressure mula sa publiko, ang mga seryosong kaso ay maaaring isawalang bahala. At marahil ang pinakamasakit,
na ang mga sigaw para sa tulong ay hindi palaging naririnig sa tamang oras. Ang magiging wakas ng kasong ito ay magiging pagsusulit para sa sistema ng hustisya sa Malaysia. Kung magiging transparent ang investigasyon, kung mabubunyag ang katotohanan at kung mananagot ang mga responsable, maging ito man ay mga nabubuli, mga nagkulang na kawani o iba pa. Dapat malaman ng lahat, hindi pa tapos ang kaso ni Zara. Nagpatuloy ina ni Zara sa pagsampa ng kaso, ngunit hinili ng punong guro ng paaralan na huwag magsampa ng ulat. Ngunit kahit ganon, ginawa pa rin ng ina ni Zara at ito naging simula ng mas malawak na atensyon ng publiko hanggang ngayon. Sa Sabah nagsimulang kumilos sa mga pulis at higit 60 katao ang naitala na nagbigay ng kanilang mga pahayag, kabilang ang mga estudyante, guro at mga kawani ng paaralan. 5 kabataang babaeng sinampahan ng kaso sa Children's Court sa Kuta, Kinabalu noong August 20, 2025. Inakusahan silang gumagamit ng mga salitang nakakasakit laban kay Zara noong July 15, 2025 na maaaring nagdulot ng kanyang kalungkutan. Lahat sila ay nag-plead ng not guilty sa ilalim ng Section 507C ng Penal Code at nakaharap sa parusang pagkakakulong ng hanggang 1 taon at multa. Ang susunod na pagdinig ay tinakda noong September 25, 2025 at ang paglilitis ay naka-schedule mula December 8 hanggang 12 at December 15 hanggang 19. Ngunit pinayagan din ng korte ang piyansa para sa bawat bata na tinatayang 5,000 ringgit kada isa. Isang internal investigation ang isinagawa ng Bukit-Aman Integrity and Standards Compliance Department upang suriin ang posibleng paglabag sa mga pamantayan ng mga pulis na humawak sa kaso. Kung mapatunayang may pagkakamali, maaring harapin nila ang mga disciplinary action. Isang guro ang kinasuhan ng papapakalat ng maling impormasyon sa social media, partikular ang peking balitang si Zara ay namatay dahil sa insidente sa washing machine. Ang guro ay nag-plead ng not guilty at nahaharap sa parusang pagkakakulong ng hanggang 2 taon, multa at iba pa. Isang gag order din ang ipinatupad noong August 20, 2025 upang protektahan ang mga pagkakakilanlan ng mga kabataang sangkot sa kaso, alinsunod sa Section 15 ng Child Act 2001. Ang layunin nito ay tiyakin ang privacy at dignidad ng mga kabataang nasasangkot sa mga legal na proseso. Ang mga akusado ay hindi inakusahan ng direktang pagkamatay ni Zara. Ang mga kaso ay nakatuon lamang sa mga akusasyon ng verbal abuse at walang kasong nauugnay sa kanyang pagkamatay ang isinampalaban sa kanila. Sa ngayon, ang pamilya ni Zara ay patuloy pa rin na nananawagan para sa hustisya at transparency sa kaso. Ang kanilang legal team ay humihikayat sa mga natitirang saksi na magbigay ng kanilang testimonya upang makatulong sa paglutas ng kaso. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!